kung bakit sila naglalakad. Hello te, kumusta ka na? Ay, ayos lang po. Medyo mainit po. Bakit kayo naglalakad ng malayo? Ano po, nagpa-check up po ako. Ay, galing kayo nagpa-check up. Bakit dito walang tricycle? Bakit kayo naglalakad? Ay, wala po. Bihira po kayo pumasok na tricycle dito. Bihira lang. Pero maganda naman yung kalsada dito. Oh. Baka wala lang kayong pamasahe. Wala din po. Wala nga po. Yun. Corona po. Ikaw si Rona. Opo. Saan kayo papunta? Pauwi na din po. Pauwi kayong bahay dyan sa pupuntahan nyo? Ano, wala po. Nakikituloy lang po kami. Ay, wala kayong bahay. Sino? Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe. At paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video. At yun nga po mga kalingap, natatandaan nyo po ba itong lugar na to mga kalingap? Dito po sa lugar na to mga kalingap ay dito po natin nakita yung mag-ina po si Rona. So ngayon po mga kalingap, medyo ilang araw po tayong hindi nakabalik dito At sa ngayon po mga kalingap ay babalikan po natin para yun nga po may hinihintay po tayo na tutulong para sa kanya yung para magkaroon na rin po siya yung mga pangarap niya na magkaroon siya ng bahay at lupa, yung matitirahan na para sa kanila Kaya sa ngayon po mga kalingap, papasyalan muna po natin habang naghihintay po At yun, sana po mga kalingap maunawaan po natin na hindi po basta-basta na lang yung sabi ng mga nagko-comment diyan na pabahayan agad. Hindi naman po siguro ganoon kadali. Tulad nga po ngayon naghihintay tayo para magkaroon din po tayo ng ma-prepare po kung ano man yung dapat na maibigay po sa kanya Kaya sa ngayon po mga kalingap, kuhan muna po tayo. Medyo wag po natin biglain masyado dahil wala po tayong mga pambigla na ganun Hindi po tayo sinyaman ni Idol FLM. Kaya sa ngayon po mga kalingap, babalikan po natin para mabigyan po natin at makumusta na sana maghintay-hintay lang po sandali mga kalingap. Ayan po mga kalingap, samahan nyo po kami samahan nyo po ako para puntahan po natin, balikan natin si Rona at bigyan po natin ng ayuda. Ayan, maraming pong salamat at siyempre po mga kalingap, huwag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at Royal of Malalag, Rachel Morales Vlog at siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Yung mga hindi pa po dyan nakapag-support po sa ating munting channel, please po pa-support. At ngayon po mga kalingap ay araw-araw po tayong naghahanap po lalo na yung mga karapat dapat po na tulungan. So ngayon, ayan po mga kalingap, samahan nyo po ako. Pupunta natin si Rona. Ayan. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito na tayo sa lugar ni Rona. At meron nga pong medyo hindi magandang balita. At yun nga po, tuluyan ng pinalis dito si Rona. Kung nakita niyo po yung bahay na yun. At ngayon po, kakausapin po natin itong kapitbahay at matanong po natin, baka meron po siyang nalalaman na kung nasaan ngayon si Rona. Kawawa naman po kaya kasi medyo matagal nating hindi napuntahan. So ngayon po mga kalingap, tanungin po natin itong kuha tayo ng impormasyon dito sa kapitbahay po niya. So mga kalingap, kung nakita nyo po yung last na kuhan ko dito, last na kausap ko rin dito si Rona, dito ko po na kausap yun. Kung nakita nyo po itong lugar na to. At sa ngayon nga po mga kalingap ay tuluyan na po siyang pinaalis nitong tinitirhan nilang bahay. Yun po yung dyan sila nakitira noon. At sa ngayon po tuluyan na siyang pinaalis. At ngayon po hingi po tayo ng kaunting impormasyon dito po sa matalik niyang kaibigan na kapitbahay niya rin. Ayun, ito po mga kalingap yung kanyang kapitbahay. Ay, ano nga yung pangalan mo? Vilma po. Alam mo ba, di ba ikaw yung kaibigan matalik ni Rona? So ano yung alam mo para sa kanya? Anong nangyari dito dahil wala na siyang sinabi sa akin na lilipat, bigla na lang na lumipat.
Ano yung nangyari? Kasi sinabihan na siya ng may-ari ng bahay na lumipat na sila. Kasi parang iwan ko ng kwento din, basta sa pinalipat na pinaalis na sila eh. Ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa Gabon siya. Nung makausap ko at tumawag sa akin. Ibig mo sabihin, tumawag naman sa'yo. Tumawag sa akin, 2 beses na kami nagkausap. Pero nung pumunta siya, nung tumawag siya sa akin nung hindi ko alam kung anong araw pa yun. Nasa nasa Dagit at kumukuha nga daw siya ng damit. Tapos dinalaw niya yung isang anak niya. Ay, so ngayon nagkahiwalay na sila ng mga anak niya? Hiwalay na, Ay, awa nagkahiwalay man. sila. Yung panganay, nasa tatay. Yung bunso, nasa kanya. Ay, dahil lang sa nagkahiwalay pala sila ngayon. Pati yung anak niyang mahal-mahal niya panganay, hindi niya nakasama ngayon? Hindi no, nasa tatay na ngayon. Nakausap ko nga nung tumawag sa akin. Kaya nakausap ko yung bata, akala ko magkasama sila. Yung pala, nagdalaw lang siya sa Dalas, sa Dagit ba yun? Oo. Ngayon, ang pagkakaalam ko, nasa Talisay siya, nasa Gabon. Sa Talisay? Kaawa nga. Kasi biglaan pinaalis. Kaya nga so may contact ba siya sa'yo sa ngayon? Oo, nagkukontak naman sa akin. Sabi ko nga nakakaawa, kaya lang wala tayong magagawa. Gusto na ng may-ari ng bahay na paalis. So ngayon hiwa-hiwalay na sila ngayon? Siya nasa Talisay? Tapos ngayon, pumunta din naman dito yung asawa. Ang sabi, hindi nga daw siya makakapunta doon at malayo. Kasi malaki daw ang pamasahe. Oo nga naman, malaki na ang pamasahe. At ibibigay na lamang sa anak niya pangkain. Kaya ngayon, iwan ko lang kung pinuntahan na doon ng asawa at sabi ng asawa, hindi pa raw siya nakakapunta doon sa Cairo. Bakit yung asawa niya talagang walang kakayanan talaga na magpabahay o gawan man lang o irenta man lang siya? Hindi ko alam, wala din naman akong kwento sa buhay nila. Wala akong alam. Basta yung pagkakakilala mo kay Rona, siya bilang kaibigan? Para sa akin si Rona, mabait. Kaya lang, wala silang sariling tahanan. Kung saan na lang siya nakikitira. Nakapisan nga sila sa biyanan niya. Kaso lang, hindi ko rin alam kung anong dahilan. Nakwento na rin nga sa akin yun, yung nakipisan sa kanyang biyanan. Pero hindi siya tumatagal doon dahil kapag nandyan siya, may... Siguro, nabanggit din niya sa akin. Kaya lang sabi ko naman, ganun talaga nakipisan. Lahat mararanasan mo. Mahirap Mahirap. Kaya kawawa ba? Kakaawa din. Wala kasi silang sariling bahay. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung ito ka ako matatapos na yan nasa likuran kong barracks, baka ako pwede kang makitira dyan. Kaya siguro yun ang hinihintay niya. Pero paalisin din naman siya dyan dahil hindi rin naman sa kanya Hindi. Kaya ang hirap. Lala papaalisin din. Ang hirap nga nung palipat-lipat. Nakaawa nga na walang tumol. So ngayon mga hiwa-hiwalay sila ngayon? Hiwa-hiwalay. Ang panganay niya nasa tatay niya. Ang isa, yung bunso na kay Rona. Nakaawa nga. Pero nung umalis siya dito, wala siyang binili na halimbawa dumating ako dito, walang ibinilin sa iyo na halimbawa dumating ako dito, sabihin sa iyo na umalis, lumipat na siya. May sinabi siya, ang sabi niya sa akin, ma-text na lang daw sa iyo kung saan siya pupunta, kung saan siya makakatira. Ay ngayon nga, nung mag-usap kami, kinumusta ko, sabi ko, kumusta na ka ako si, yung nagbablog sa iyo si Kuya Mario, sabi niya di pa naman na-text ate, pero pag pumunta ka nga raw dito, sabihin ko na pinalis na sila.
Ayan na. Yun lang pala ang kuha niya sa akin. Naghihintay nga sa iyo. Sabi ko, ay ama baka naman ako tulungan ka rin. May maawa sa iyo. Sa sitwasyon mo yan. Kasi nga, ang sabi ko lalo na dito sa mga viewers natin, sabi ko, sa ngayon, hindi naman basta-basta yung basta tutuldukan mo ng bahay na wala pang mga tulad ng financial, wala pa tayo. Mahirap. Sabi ko, hindi naman gano'n na, kasi meron kasi mga nagko-comment na bakit hindi napabahayan. Sabi ko, hindi naman basta-basta gano'n, yun, basta na lang. Mahirap kasi magpabahay pag wala tayong budget. Oo nga, kaya nga, lalo na ako, hindi ko pa kaya na magsarili ng tulad ng wala pa naman tayong mga sponsor na tumutulong sa atin. Itong ginagawa ko ay sa mga mga ayuda, sa mga bigas, okay lang yun sa akin. Pero pag yung magpapagawa na tayo ng bahay, ay doon na mahirap na yun. Dahil siguro kung gagawa ako ng bahay, hindi ko na mapupuntahan yung iba, hanggang isa na lang. Totoo yun. Kasi kung meron man akong budget dito, yun ay para sa lahat na pinupuntahan ko, dahil halos araw-araw meron akong binibigyan o tinutulungan. Kaya hindi ko ito pwedeng ibigay sa isang tao lang. Kaya ayun, kaya nga ako nag-i-scout para maibigay ba dito sa mga gustong tumulong din na mga kababayan natin na mga mababait din na handang tumulong. Kaya meron na rin nagsabi na merong gustong tumulong, kaya lang sa ngayon hinihintay ko pa siya. Kaya sa mga gusto pong tumulong kay Rona, sana po magtulong-tulong po tayo mga kalingap. At ang magagawa ko lang po para kay Rona, yun lang po na nakita ko siya at mai-assist po kung sino man yung gustong tumulong. And sana po maunawaan din po ninyo ang aking kalagayan sa ngayon. At tayo po ay hindi naman nagpapabaya. At once po na mayroong gustong tumulong kay Rona o magpaabot man lang po, pwede nating ipunin yun para maibigay sa kanya. Kahit unti-unti. Sa lahat ng mga nanonood, magkuhan po tayo, magtulungan tayo. Kaya nga po ako naghahanap ng mga matutulungan para sama-sama po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, itong aking channel po, itong munti kong channel ito po ay para sa lahat. Sa ating lahat po ito, para sa mga kababayan natin na naghihirap na yan. Anong masasabi mo, Vilma, sa mga sa mga nanonood sa atin? At saka kay Rona, sabi mo kay Rona. Para kay Rona, magtiis muna siya, maghintay. At baka darating ang panahon, mabigyan din siya ng tulong na hinihingi niya na mapabahayan siya. Kasi yun lang naman ang lagi niyang sinasabi sa akin, magkaroon siya ng bahay, kahit maliit lamang. Basta hindi sila mababasa, matutulugan nilang mag-iina. At nakakaawa nga. Alam mo, malakas ang pakiramdam ko na matutulungan ko si Rona. Kaya lang, maghintay-hintay lang siya dahil darating yung tamang oras na para sa kanya. Kaya Rona, kung nakikinig ka man, huwag kang mawawala ng pag-asa. Magdasal tayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag palagi kang magdasal kay God, sa Panginoon, para matupad yung mga pangarap man, kung ano man yung mga pangarap mo, sana maibigay din ni Lord. At siguro ako na yung gagamitin ni Lord para magkaroon ka ng matitirhan mo yung mga pangarap mo. Sana po ako na yung maging tulay para magkaroon ng bahay si Rona. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood, maraming po salamat. At sa lahat po na gustong tumulong, ay welcome po kayo. Ayan po ang Gcash ko, ilalagay ko po dito para kung sino man ang tumulong o mag-message na lang po kayo sa aking page. Ayan, maraming pong salamat sa lahat mga kalingap. Okay. Anong masasabi mo kay Rona? Rona, kunting lang tiis at darating ang panahon, makukuha mo rin ang iyong pinapangarap na magkabahay. At saka yung mga anak mo, sana mabuo din kayo. Magkasama-sama silang mag-iina. Saka yung asawa niya. Kawawa nga naman. Sa ngayon, hiwa-hiwalay sila ngayon. Oo, hiwa-hiwalay sila.
Kaya yun kasi una alam ko hindi masyado makatrabaho yung unang-una. Buntis yun, di ba? Oo, buntis na. Kaya paano yung yung pagdalang tao niya, hindi naman siya nahirapan? Hindi naman. Parang kaya din naman niya. Pangatlo naman na yun. Oh, Yung pumunta ka dito, di ba, binigyan mo. okay, maraming salamat. Marami.